Isang lawa na walang hanggan ng lalim. Handa ka bang tuklasin ang misteryong bumabalot dito? Sumisid sa kwento ng sakripisyo, pagmamahal, at sumpa ng pahiwagang lawang walang lalim. Alamin kung paano hinarap ng tatlong magkaibigan ang isang sumpang magbabago ng kanilang buhay magpakailanman. Ang kwentong ito ay puno ng kababalaghan, emosyon, at kultura ng mga Pilipino. Panoorin ngayon at tuklasin ang hiwaga na hindi mo pa nararanasan. Ang araw ay nagsisimula pa lamang, ngunit maingay na ang paligid ng barangay. Ang mga tindera sa palengke ay nag-aalok ng kanilang paninda. Ang mga batang naglalaro ng text sa kalye ay tumatawa ng malakas at ang mga tricycle ay sunod-sunod ang busina habang naghahanap ng pasahero. Sa isang maliit na apartment na nakatago sa dulo ng iskinita, si Jade Magtibay, isang 17 anyos na senior high school student, ay abala sa pag-aayos ng kanyang bag. Tahimik siya at mapag-isip. Ang tipo ng kabataang mas gugustuhin magbasa kaysa makihalubilo. Lumaki si Jade nang wala ang kanyang ama. Iniwan silang mag-ina noong siya ay bata pa. Ang kawalan ng isang ama ang nagtulak kay Jade na magpursigi sa buhay, ngunit nagdulot din ng takot niyang magtiwala sa iba. Habang nag-aayos ng bag, narinig niya ang boses ng kanyang ina mula sa kusina. "Jade, sigurado ka ba dyan sa lakad nyo? Ang daming balita ngayon tungkol sa mga kabataang nawawala," sabi ng kanyang ina habang naghahalo ng kape. "Ma, project po sa school lang to," sagot ni Jade, pilit pinapakalma ang ina. "Kasama ko naman si Ella at si Brian. Hindi naman kami gagala kung saan-saan." Napabuntong hininga ang kanyang ina. Halatang nag-aalala pa rin. Ngunit tumango na lang. "Basta, mag-ingat kayo. Huwag kayong magtatagal kung saan-saan." Nakangiti si Jade habang isinukbit ang bag sa kanyang balikat. "Oo ma, promise." Sa kanilang napagkasunduan, nagkita si Jade, Ella at Brian sa tapat ng isang convenience store bago tumungo sa Lamesa Eco Park. Si Ella ang masayahin at palaban nilang kaibigan, ang unang dumating at agad nagkwento tungkol sa isang viral video. Si Brian naman, tahimik ngunit maaasahan, ay dinala ang kanilang mga research materials. Habang nasa loob ng parke, unti-unti silang napalayo sa mga karaniwang dinaraanan ng mga tao. Napansin nilang kakaunti ang tao sa bahagi ng parke ng kanilang nilalakaran. Ang paligid ay napalibutan ng makakapal na halaman at tila lumalamig ang hangin habang sila'y naglalakad. "Ang creepy naman dito," sabi ni Ella habang tumitingin sa paligid. "Baka naman dahil hindi na ito tourist area," sagot ni Brian. "Pero maganda to para sa project natin. Mas tahimik, mas madali tayong makakapag-focus." Ngunit si Jade, na tila naaakit sa lugar, ay naunang maglakad papunta sa isang clearing. Sa gitna nito, natagpuan nila ang isang lawa na napakalinis ng tubig na halos parang salamin. Ang tubig ay gumagalaw kahit walang hangin at tila napakaaliwalas ng paligid. Ngunit may kakaibang bigat na nakapalibot dito. "Grabe, ang ganda, pero parang may kulang," sabi ni Jade habang nakatitig sa lawa. "Walang kahit anong hayop, ni ibon, wala," dagdag ni Ella. Si Brian ay yumuko at kumuha ng isang bato mula sa lupa. "Tingnan natin kung gaano kalalim." Hinulog niya ito sa lawa at napansin nilang ang tunog ng pagbagsak nito ay parang nawala sa hangin. Napakibit balikat si Jade at hinubad ang lumang hikaw sa kanyang tainga.
isang alaalang iniwan ng kanyang ama. Hinulog niya ito sa lawa habang iniisip kung ano ang maaaring mangyari. Tumalbog ito sa tubig bago tuluyang lumubog. "Okay, tapos na tayo dito," sabi ni Ella na nagsisimula ng mainip. "Let's go," sabi niya. Kinabukasan, nagising si Jade sa ingay ng taho vendor na nasa labas ng kanilang bahay. Habang papunta siya sa kusina upang maghanda ng agahan, napansin niyang may nakapatong na kakaibang bagay sa ibabaw ng kanilang lamesa. Ang hikaw na inihulog niya sa lawa ay nandoon. Basang-basa pa at tila bagong kuha mula sa tubig. Sa ilalim nito, may nakalagay na isang piraso ng papel na may sulat, "Huwag kang magtatangka." Nanlamig si Jade. Paano ito bumalik? At sino ang naglagay nito sa kanilang lamesa? Agad siyang tumakbo palabas ng kwarto sa kanyang ina. "Ma, may nakita ka bang naglagay nito rito?" Tanong niya habang itinuturo ang hikaw. Umiling ang kanyang ina. "Wala naman akong napansin. Ano ba yan?" Hindi na siya nag-usisa pa at itinago na lang ang takot sa kanyang dibdib. Habang nasa eskwelahan kinabukasan, hindi maalis sa isip niya ang nangyari. Kinagabihan, nagkita silang tatlo sa isang karinderya malapit sa Quezon Memorial Circle. Ibinahagi ni Jade ang tungkol sa hikaw at sa kakaibang sulat na natagpuan niya. "Ang weird naman," sabi ni Ella habang kumakagat ng kikiam. "Prank siguro yan, baka may sumunod sa atin." "Pero paano? Walang tao sa paligid nun ah," sagot ni Brian. Pagkalipas ng 2 araw, si Ella naman ang nakaranas ng kakaiba. Ang batong hinulog niya sa lawa ay natagpuan niyang nasa ibabaw ng kanyang unan pagkagising niya. "Guys, nangyari rin sa akin," sabi niya sa kanilang video call. "Parang joke na hindi nakakatawa." "Hindi ito joke," sagot ni Brian, halatang hindi komportable. "May nangyari sa lawa na yun at parang konektado tayong tatlo." Sa takot at kawalan ng sagot, nagpasya silang bumalik sa lawa. Sa bawat hakbang papunta sa clearing, parang mas bumibigat ang hangin. Nang muling tumambad sa kanila ang lawa, tila mas malaki ito at mas maitim ang tubig. "Hindi ko na gusto to," bulong ni Ella habang mahigpit na hawak ang kanyang bag. "Dapat natin itong tapusin. Hindi pwedeng tumakbo lang tayo," sabi ni Jade, pilit nilalabanan ang kaba. Habang sila'y nakatayo malapit sa tubig, nagsimulang gumalaw ang lawa ng mas mabilis. Parang may isang nilalang na umaahon mula sa kalaliman nito. Wala silang makita, ngunit narinig nila ang isang boses, malamig, malalim at tumatagos sa kanilang mga buto. "Hindi kayo makakatakas." Natigilan silang tatlo, walang makapagsalita, at ang takot ay halos lamunin sila. Sa pagtakbo nila palayo mula sa lawa, tila may mga mata na nakamasid sa kanilang likuran. Naghihintay ng kanilang pagbabalik. Sa kanilang mga puso, alam nilang hindi pa tapos ang lahat. Mayroong mas malalim na misteryo sa lawa na iyon at hindi sila basta-basta makakatakas. Nang makabalik sina Jade, Ella at Brian sa kanilang mga tahanan mula sa lawa, akala nila ay maiibsan ang kanilang kaba. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Parang may kung anong bigat na bumabalot sa kanila. Hindi iyon maipaliwanag ni Jade, pero ramdam niya ang presensya ng lawa ay sumunod sa kanila. Hindi lang sa alaala, kundi pati sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kinabukasan,
Habang naglalakad papasok ng eskwela, napansin ni Jade na ang mga puno sa paligid ng barangay ay tila kakaiba. Parang bang mas malalago ang mga dahon at mas madilim ang lilim. Hindi niya maiwasang titigan ang mga ito. Ngunit sa tuwing ginagawa niya iyon, pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin din sa kanya. Pagdating niya sa eskwela, naroon na sina Ella at Brian. Parehong mukhang puyat ang dalawa. Ang dati nilang masiglang pagbati sa isa't isa ay napalitan ng katahimikan. Alam nilang may kailangang pag-usapan, pero parang may pumipigil sa kanilang magsimula. Pagkatapos ng klase, nagpasya silang tatlo na tumambay sa isang tahimik na bahagi ng campus. Ang paligid ay naglalaman ng mga tunog ng sasayang estudyante, malayo sa bigat ng nararamdaman nila. Si Jade ang unang nagsalita. "Hindi na ako mapakali. Kanina, parang may sumusunod sa akin habang papasok ako." Bumuntong hininga si Ella. "Hindi lang ikaw. Jade, kagabi, habang natutulog ako, naramdaman kong parang may nakatayo sa tabi ng kama ko. Hindi ko magawang imulat ang mga mata ko sa takot." "Sa bahay namin," sabat ni Brian, "may mga tunog akong naririnig. Yung parang tubig na umaalon, pero wala naman tubig malapit sa amin. Tapos, bigla na lang akong makakakita ng mga basang bakas ng paa sa sahig." Nagkatinginan silang tatlo. Walang nagsalita ng ilang sandali. Hindi nila maipaliwanag ang nangyayari, pero alam nilang lahat ito ay may kaugnayan sa lawa. Pagka-uwi ni Jade sa kanilang bahay, nahanap niya ang kanyang ina na nakaupo sa sala. Hawak ang rosaryo. Tila balisa ito. Napansin niyang basa ang gilid ng sahig. "Ma, ano pong nangyari rito?" tanong ni Jade. "Jade, may narinig akong tunog ng tubig kanina. Akala ko ay tumutulo ang gripo, pero nang tignan ko, may basang bakas ng paa mula sa pintuan papunta dito sa sala. Akala ko nga ikaw na yung umuwi, pero wala ka naman pala." Hindi alam ni Jade ang isasagot. Pilit niyang inaliw ang ina. Ngunit ang sariling dibdib niya ay puno ng takot. Nang sumunod na araw, muling nagkita sina Jade, Ella at Brian. Napagkasundoon nilang bumalik sa Lamesa Eco Park at humanap ng sagot. Hindi na nila matiis ang takot na bumabalot sa kanilang araw-araw na buhay. Sa kanilang pagbabalik, tila mas naging madilim ang lugar. Ang dating tahimik na kagubatan ay puno ngayon ng kakaibang tunog. Parang humuhuni ang hangin, ngunit may halong boses na may parang bumubulong. Nang makarating sila sa clearing kung saan naroon ang lawa, agad nilang napansin na ang tubig nito ay mas maitim kaysa dati. Wala pa man silang ginagawa, biglang gumalaw ang tubig. Nagulat sila nang makita ang mga hugis sa ilalim ng lawa. Parang mga kamay na umaabot pataas, ngunit biglang naglaho. "Anong kailangan nating gawin?" tanong ni Ella, halos mangiyak-ngiyak. "Hindi na tayo nito tatantanan." Tahimik si Brian, tila nag-iisip ito ng mabuti. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ito. "Siguro, kailangan nating ibalik ang mga bagay na inuhulog natin dito. Baka iyon ang dahilan kung bakit tayo sinusundan." Napaisip si Jade. "Pero paano?" Wala na sa kanila ang mga bagay na iyon. Bumalik ang hikaw sa bahay niya, ang bato sa unan ni Ella at ang takip ng bote kay Brian. Kung ibabalik nila iyon, sapat na ba iyon para matapos ang sumpa? Nagpasya silang bumalik sa kani-kanilang bahay
upang kunin ang mga bagay na inihulog nila sa lawa. Habang pauwi, naramdaman ni Jade ang bigat ng responsibilidad sa kanyang balikat. Kung hindi nila malulutas ito, paano ang kanyang ina? Paano ang kanilang mga buhay? Nang maibalik nila lahat ng kanilang mga bagay sa lawa, tila walang nagbago. Tumayo lamang sila roon, naghihintay ng kung anong mangyayari. Ngunit habang lumilipas ang oras, mas lumalalim ang kanilang kaba. "Hindi ito sapat," sabi ni Jade. Nanginginig ang boses. "Parang may hinihingi pa ang lawa." Muli silang nakarinig ng boses. "Isang sakripisyo," sabi ng malamig at bumubulong na tinig mula sa tubig. Napatitig silang tatlo sa lawa, hindi makapaniwala sa kanilang narinig. "Anong ibig sabihin nito?" tanong ni Ella, nanginginig sa takot. Walang sumagot, pero alam nila ang ibig sabihin nito. May isa sa kanila ang kailangang manatili sa lugar na iyon o magbigay ng higit pa sa simpleng bagay. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Lahat sila'y nag-aalinlangan. Ngunit sa huli, tumayo si Jade. Ako ang may kasalanan kung bakit tayo nandito. Ako ang nagtulak sa inyong pumunta rito. Kaya ako na ang bahala. Ako na lang." Pilit pinipigilan ni Ella at Brian si Jade. Ngunit matigas ang kanyang desisyon. Ang pagkakatayo ni Jade sa gilid ng lawa ay tila huling hakbang na buo ng pagpasya at puno ng kalungkutan. Habang tinitingnan nila siya, si Ella ay napanganga. Parang hindi makapaniwala sa gagawin ni Jade. Si Brian naman, bagamat tahimik, ay kita ang takot sa kanyang mga mata. "Jade, hindi ito ang solusyon. Huwag mong gawing ganito. Hindi mo kailangang magsakripisyo," sambit ni Ella na nanginginig ang boses at naluluha ang mga mata. Hindi niya kayang tanggapin na ang kaibigan niyang laging matapang at palaban ay magpapakasakit para lang tapusin ang lahat ng ito. Si Brian sa kanyang tahimik na paraan ay lumapit kay Jade at hinawakan ang kanyang braso. "Jade, hindi ko kayang mawala ka. Hindi mo kailangang mag-isa sa ganitong desisyon. Hindi kita iiwan." Pero si Jade na may matinding desisyon sa kanyang puso ay nagpatuloy maglakad papalapit sa lawa. Ang malamig na hangin ay sumasabay sa bawat hakbang niya, parang isang malamig na yakap mula sa ilalim ng tubig. Habang papalapit siya, ang bawat hakbang ay tila mas mabigat at mas mahirap, ngunit hindi siya tumitigil. "Kung ito lang ang paraan para matapos ang lahat ng ito, gagawin ko," sambit ni Jade. Ang boses niya ay buo at puno ng emosyon. Ngunit ang mga mata niya ay naglalaman ng lungkot. "Hindi ko kayang makita kayong dalawa na masaktan. At kung ako ang magbibigay ng lahat, gagawin ko ito para sa inyo." Ang mga salitang iyon ay parang tinusok sa puso ni Ella at Brian. Si Ella ay napahagulgol, nanginginig ang katawan habang iniisip na baka hindi na nila makita pa ang kanilang kaibigan pagkatapos ng gabing ito. Si Brian, bagamat tahimik, ay mayroong matang puno ng takot. Nais niyang pumiglas, magsalita, ngunit hindi niya alam kung anong sasabihin para pigilan siya. "Jade, wala kaming ibang mga kaibigan kundi ikaw lang. Hindi kami mabubuhay nang wala ka. Hindi ko kayang mawalan ng isa pang mahal sa buhay. Pareho tayo ng pinagmulan, Jade. Halos sabay na tayong lumaki, Jade. Ayokong mawala ka," sigaw ni Ella. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Jade. Alam niyang mahal na mahal siya ng mga kaibigan.
Ngunit siya rin ay nararamdaman ang bigat ng sumpa ng lawa na patuloy na humahabol sa kanila. Kung maghihintay pa sila, mas maraming masasaktan. Ang lawa ay hindi magpapatawad. Si Brian, na sa kabila ng pagiging tahimik, ay hindi na kayang tumahimik pa. Bumangon siya mula sa kanyang kinalalagyan. "Jade, kung aalis ka, sana tandaan mo na hindi namin kakayanin to nang wala ka para sa amin. Hindi lang ikaw ang kasama sa lakbay na to. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng lakas. Jade, please." Sa mga salitang iyon, si Jade ay natigilan at humarap sa kanila. Ang mga mata niya ay matagal na hindi tumititi sa kanilang dalawa. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, nakita niya ang pagmamahal at ang takot sa mga mata ng kanyang mga kaibigan. Ngayon, higit pa sa lahat, naiintindihan niya kung gaano sila kahalaga sa bawat isa. Sabalit, may isang bahagi na hindi na mapipigilan pa. "Alagaan niyo ang isa't isa. Dapat ay palagi kayong nandyan para sa bawat isa. Hindi ko kayang makita kayong magkakrisis dahil sa akin. At pakiusap, huwag niyo akong kalimutan. Huwag niyo akong kalimutan sa bawat tagumpay at pagsubok na darating sa buhay niyo." Tahimik na bumuntong hininga si Ella. At halos hindi na siya makahinga sa bigat ng nararamdaman. Isang bahagi ng kanyang katawan ay halos sumuko na. Ngunit may bahagi ng kanyang puso ang gusto pang lumaban at magpatuloy. "Wala akong pakialam kung anong mangyari sa lawa, kung anong sumpa ito, basta hindi kita iiwan," sigaw ni Jade. Ngunit si Jade, nang makita ang tapang sa mata ni Ella at kalungkutan sa mata ni Brian, ay iniwasan ang kanilang tingin at nagpatuloy sa kanyang paghakbang patungo sa lawa. Hindi niya kayang masaktan ang kanyang mga kaibigan dahil sa sumpa ng lawa. Habang papalapit siya, ang hangin ay nagiging mas malamig at ang tubig ng lawa ay tila nagsisimulang umalon kahit walang hangin. Tumigil si Jade sa gilid ng lawa. Tinitingnan ng tubig na hindi makita ang kalaliman. "Patawad," ang kanyang bulong. "Patawad, Ella. Patawad, Brian." Ang kanyang mga salita ay halos hindi marinig sa paligid dahil ang paligid ay tila pinalilibutan ng tahimik na puwersa na hindi nila maintindihan. May isang malakas na sigaw sa kanyang puso, ngunit hindi siya makapagsalita. Naramdaman niyang unti-unting humuhupa ang bigat sa paligid at siya na lamang ang naroroon sa katahimikan ng lawa. Maya-maya, narinig niyang nag-uusap si Ella at Brian. Ngunit ang mga boses ng kanyang mga kaibigan ay tila napapalakas at unti-unting nawawala. Tumakbo ang dalawa patungo sa kanya, ngunit hindi siya lumingon. Si Jade ay patuloy na lumakad palapit sa lawa. Buo ang kanyang desisyon at iniisip na ito lamang ang paraan para tapusin ang lahat ng mga pangyayaring ito. Dahang-dahang nilubog ni Jade ang kanyang buong katawan sa tubig ng lawa. Hindi na siya lumaban sa alon. Sa huling sandali ng kanyang buhay, ang mga alaala ng kanyang pagkakaibigan ay patuloy na mananatili sa kanyang puso. Ang pagmamahal at sakripisyo, ang tawa at ang pagsasamahan nila. Habang ang tubig ay sumasakop sa kanya, naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib ay unti-unting nawala. At ang takot na nararamdaman niya mula sa sumpa ay unti-unting kumukupas. Ang lahat ng sakripisyo, ang mga pasakit ay nagsisimulang mawala. Sa ilalim ng malamlam na tubig, ang kanyang kaluluwa ay naging tahimik at ang pagkakaibigan ay naging isang walang katapusang alaala ng walang hangganan. Maya-maya,
wala nang bakas ni Jade sa paligid. Ang lawa ay bumalik sa tahimik nitong estado. Ngunit ang mga alon ay patuloy na naglalakbay sa baybayin. Nagdadala ng mga alaala at pagmamahal ng isang kaibigan na nagbuwis ng buhay para sa mga minamahal. Nang sumunod na araw, nagising sina Ella at Brian sa kanilang mga bahay. Ang bigat na nararamdaman nila sa mga nakaraang araw ay nawala na. Ngunit kasabay nito ang pagkawala ni Jade. Nagpaikot-ikot sila sa lugar ng lawa, hinahanap ang kaibigan, ngunit walang bakas nito. Sa huli, kinakailangan nilang tanggapin na ang kanilang kaibigan ay nag-alay ng sarili upang iligtas sila. Ngunit, bawat taon, tuwing babalik sila sa lugar na iyon, pakiramdam nila'y hindi sila nag-iisa. Sa hangin, sa tubig, at sa mga puno, nararamdaman nila ang presensya ni Jade. Hindi bilang banta, kundi bilang isang paalala na minsan, ang tunay na sakripisyo ay ginawa para sa pagmamahal at pagkakaibigan. Sa ilalim ng malamig na tubig ng lawa, tila naroon pa rin ang kaluluwa ni Jade, nagbabantay at sinisiguradong wala ng iba pang biktima ang mararanasan ang sumpang minsang bumalot sa kanilang buhay. Salamat sa pagnood ng kwento. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share ang video na ito. I-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na kwentong punong-puno ng katakutan at horror. Hanggang sa muli!